Good day, brethren. Mayong adlaw mga kaigsunan. Welcome for another episode of I'm Free Ministry Podcast. This is your host, Jap David, and to our first-time listeners, the desire of this podcast is to encourage believers that are called to freedom in Christ that by God's grace, through His Word and alongside our fellow soldiers in faith, we fight against the chain of habitual sin and experience the true freedom Jesus promised. Stay tuned for the message. One of the discouraging season in the life of a Christian is really when he fall from a major sin. Sa mga ma-realize natin mga kapatid, nasulat ni David yung Psalms 51. It is when Nathan the prophet confront him with the sin of committing adultery with Bathsheba. Ay nakita naman natin yung emotions, yung overwhelming sorrow na na-feel ni David. And I think it reflects this Psalm 51 passage reflects the heart of every believer that came from or that is experiencing a major fall, no? A major depressing fall from a major sin. Sinabi pa nga sa Proverbs 24:16 that for a just man falleth 7 times and riseth up again. So lahat tayo dumadaan sa pagbagsak. Pero ang tanong, paano ba bumangon? Paano ba bumangon ng isang anak ng Diyos na galing sa isang pagbagsak? Pag-usapan natin sa speaker natin ngayon. He is a member of the Old Line Primitive Baptist Church of Maykawayan, and he is also currently planting the Gold Rock Baptist Fellowship in Navotas. He was ordained in the full work of the ministry in May 1, 2022, 4 years ago. He is also a Bachelor of Arts in Pastoral Theology, a certified leadership mentor, certified master life coach, and marriage counselor. And he is also the current chairman of Kalasag ng Maharlika, which helps unfortunate people in their hospital bills, giving scholarship to students, livelihood, and they partner with different government agency. So once again, welcome to our podcast, Elder Vermi Cristobal. Elder Vey, brother, greet ka naman dyan sa ating mga followers. Hi, Brother Jap. So, yes, good evening, everyone. And Brother Jap, thank you for having me here dito sa iyong podcast. And I hope na maraming ma-reach ito at maraming ma-enlighten sa initiative mo na ito, brother. Okay. So Brother Bay, based sa topic natin ngayon, I know all of us have experienced a major downfall from sin, but not all child of God really come back, no? But based sa na-experience mo, can you still remember the time or the moment that you have been in your lowest state or the lowest moment of your spirituality because of a major sin? Can you share that with our listeners? Yes, brother. So before mangyari yon, the downfall, I was very passionate. Yung desire Mm, ko talaga mag-serve is nandun. mm, Um, I'm so active with the online debates yes. with different denominations. And binubuo rin namin sa church yung the gospel publisher. So talagang super init ko nun. Mm, But the adversary hindered me mm, using yung pinaka soft spot ko. mm. So I stumble and then mahirap actually makabalik. That's right. Mahirap, mahirap makabalik and sometimes nagugustuhan mo na yung ginagawa mo. Yes. Um, Lumalayo ka na talaga sa yung ikaw dati. Magkakaroon ka kasi ng ibang personality once you are in that sinful state. Mm, Different thinking, different personality, different perspective.
Mm. everything will be different. So, kapag ka nandun ka sa state na yon that you are not yourself anymore, Mm. it's very hard for you to return back. If you will take a look on the prodigal son, Mm. before he came back, what happened was, sa isang verse sinabi doon, and he came to himself. Mm. Pero nung nandun siya sa state of sin, state of fall, it only means na wala siya sa sarili niya. Mm. So, may ginamit sa aking, that time, Mm. umiiwas ako sa mga, so kainitan ko, di ba? And then, Oo. suddenly, na fall, Pero umiiwas ako niyan sa, pero matanong ko, brother, before ka nahulog dun sa kasi before David committed the sin with Bathsheba, we know that he have a lifestyle of adultery with many concubines. He have a pattern of uh sexual sins sa buhay niya. mm, mm, What do you think are the pattern leading to your downfall? Are there moments of pride or ano ba yung nakikita mo na parang papunta na dun? Hindi mo lang okay. namalayan. Yeah, that's a good question. That's a good question. So, there is a pattern na Mm. ayaw mong mangyari Mm. na even though naglilingkod ka, always parati pa ring nangyayari. And then until such time, when you gave up, that's the time that you will take a fall. Yung hindi mo na kaya yung problema, hindi mo na kaya yung ganung pangyayari, Mm. nangyari pa rin, and then you gave up. Mm. Once you gave up, you will fall. Mm. So, marami ka ng times na na-fall eh. Pero, you chose not to stand up. Mm. Yun. Tama yun. May pattern. But at that time, I don't want to stand up anymore. Mm. And I gave up. Mm. That's the reason I fell. Pero Um, PB ka na nun, hindi pa? yes, I am. Oh. I am. And ang actually mas madalas na dumarating sa mga tao na let's say nadidrift sila, na-stumble sila kung Mm. kailan regenerated na sila. Mm. Because they are already the target of the adversary. Mm. So if we will take a look on Genesis chapter 2 verse 7 sabi doon, and the Lord God formed a man of the dust. The Hebrew word of dust here is ophar. Mm. Sabi, and dust of the ground, which is ophar, and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. And Mm. then, pag tumalon ka, um, nung kinurse ng Diyos ang serpent, ang sabi ng Diyos, and the Lord God said in Genesis chapter 3 verse 14, and the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly that shalt thou go, and dust. The same Hebrew word na dust na ginamit ng pinormang tao, which is ophar, ginamit din yan. Yan daw ang kakainin Mm. ng serpent all the days of their life. So, that is normal for us na every day Mm. Satan will tempt us to sin. Mm. 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 At when we give up, when we surrender, hindi na tayo lumaban. Mm. When we chose when we choose not to stand up, doon ka babagsak Mm. sa kasalanan. Mm. That's it. So, yep, mahirap makabalik. It's only by the grace of God Mm. kaya ka nakabalik dahil iiwasan mo yung former nature mo. Mm. Ayaw mong makakarinig ng Christian songs At saka kasi mas ano din parang mas malakas yung shame factor pag nabagsak ka na alam mo na yung ano yung tama, 'di ba? Parang mm, mas grabe yung shame. mm, exactly. Pero minsan hindi mo titignan yung shame eh Mm. kapag may hatred ka na eh. Yes. Because you are a different person at that time.
kapag Mm. may hate ka na. So Mm. parang i-a-abhor mo na lahat ng natutunan mo, pabubulaanan mo na yung lahat ng natutunan mo. Maybe you will say, ay hindi naman totoo yung sinasabi ng Panginoon eh. Mm. Bakit ko dinanas to? Kung Mm. kailan ako active sa church, kung kailan ako ginagawa yung kalooban niya, tsaka ako dinanas to. Mm. So nagkakaroon ka ng hatred, Mm. nagkakaroon ka ng doubt Mm. sa Diyos and then you will justify it. Mm. Little by little you will justify it. So habang gina-justify natin yung sinful act natin, Mm. mas lalo tayong napapalayo Mm. sa Diyos. And then nung malayo na, nag-enjoy ka na because you are a Mm. different person at the time na, Mm. experience ko, meron ako nakakwentuhang pastor, Mm. kaibigan ko, may binigay siyang verse sa akin. PB Na hindi? parang PB or other PB denomination? siya, PB siya nun, Ah, tapos ngayon, yun, PB siya nun. nun. So, yes, PB siya nun. Tapos, And then, ngayon, hindi ko na alam eh. ah, Wala na akong contact sa kanya eh. so, ano yung So, sinabi niya? meron siyang verse na sinabi sa akin eh. So, hindi ko na sabihin. Ah, So, personal ko kasi yun eh. mm. So, yun yung parang binuhusan ng malamig na tubig na Mm. Mm. at that time, I came to himself Mm. and then, doon ako nagising. Doon, parang natauhan ako. Ayun. And then Ano nag-pray ako sa ano yung parang message ng Panginoon nung moment when you came to yourself? 'Di ba sabi mo kagaya ng mm, prodigal. What's the hmm, message na parang, "Ikaw 'to Lord, parang gano'n? mm. Kumbaga, anong ginagawa mo? Hmm. Parang ganito, ah, "Day, anong ginagawa mo? Nasaan ka ngayon?" Ito yung message. Hmm. "Bakit ka nandiyan? Hmm. Sino ka ba?" Ah, Parang, "Remember who you are." Hmm. Yung gano'n. Hmm. Na, oo nga 'no, bakit bakit ganito ginagawa ko? Bakit ako nandito? Um, Hindi tama 'to, eh. Hmm. So, gano'n. Kumbaga, yung before, I was very active, Hmm. nag 180 degrees ako, na-full ako, sa kasalanan, Hmm. na-stumble ako, Hmm. and then when that verse came to me, bumalik ako dun sa dati ko. Hmm. So, lahat ng nagawa ako nun, alam ko kasalanan yun. Hmm. Pero before, habang ginagawa mo, hindi mo maiisip na kasalanan yun, Ah, kasi and wala because you pang are enjoying it. yes, parang wala pang consequence parang gano'n 'no? Wala, 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 wala. parang normal lang, ano? Actually, kapag gumagawa ka ng kasalanan, hindi mo makikita ang consequence at Eh, habang ginagawa mo yun, eh. kaya nga, So, yun. So, from the real me, Hmm. and then the sinful, and then the one, who was awakened, Hmm. the Lord told me na, "Remember who you are, Hmm. bakit ka nandito, bakit mo ginagawa 'yan." Hmm. And I realized everything. Hmm. Parang nag-skip ako doon, nag-rewind ako, bumalik ako sa ano, Hmm. sa sa Parang parang God pinapa-remember ka dun sa identity mo, parang gano'n? yes, yes, yes. And ano 'yun, parang mahirap 'yun, eh. Mm. Mahirap na masarap, pero babalik ka, iaayos mo ulit yung sarili mo. Kung nasira yung pangalan mo, Hmm. nung time na sinful ka, nasira yan, Hmm. lahat ng tao na nakakakilala sa'yo, nagtaka na, "Oh, bakit nagbago yan? 'Di ba ganito yan dati? Ta's ngayon Hmm. naging ganito na." Hmm. Lahat ng trust, lahat ng misconception na ginawa mo nung ika'y nagkasala o na-stumble ka, Hmm. kailangan pagbalik mo doon sa kung sino ka talaga, Hmm. kailangan i burahin mo ulit yung mga nagawa mong yun. Hmm. Kung yung trust ng tao sa'yo is nawala, Hmm. confidence sa'yo ng tao nawala, little by little, which is ito yung mahirap na part na Hmm. kailangan ma-win back mo sila. Hmm. Yung trust nila mag-gain mo ulit. Hmm. Yung confidence nila sa'yo, um, bumalik ulit, Hmm. which is those are the part na mahirap i-reconcile ulit, Hmm. mahirap ibalik, at kailangan you need magsisimula ka sa, start from zero ka ulit.
Mm. So, gano'n. It's like look on the prodigal son. Nung Mm. bumalik siya sa tatay niya, it starts from zero siya. Mm. Pero the big part of that is you now have a different heart. Mm. Ito Humbling yung heart din. mo niyo. Yes, super, super. So, original ka, ito ka talaga, tumaan ka sa kasalanan mo. And when you came to him, to yourself, yung heart mo, mas humble na sa dati. Mm. Mas iba ka na. Mm. Pero yung consequence na kailangan i-reconcile mo ang lahat ng bagay, ayusin mo ulit yung pangalan mo, Mm. i-build mo ulit yung credibility mo lahat. Mm. Yun ang mahirap eh. Pero yung humble heart, nandoon na. Mm. Dahil tama yung sinabi mo, when you went through the stages na bumagsak ka sa kasalanan Mm. at nagkaroon ka ng kasalanan na parang hindi mo na kayang balikan, Mm. pagka ang Diyos ang nagpabalik sa'yo, it's different thing. Kasi Mm. may mga taong hindi nakakabalik Yes. sa dati nila. So, yung pagbalik mo sa ikaw, it is not your own effort na. Mm. Diyos na talaga ang Mm. gumawa nun sa buhay mo. So, and yung paglinis mo ng pangalan mo, credibility mo, name mo, Mm. tutulungan ka ulit ng Diyos yan. Hindi So, lang, hindi mawawala sa iyo. so gaano Go ahead. gaano 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 kahirap kasi 'di ba sinabi mo na you have to build up your reputation, Mm-mm. you have to ask forgiveness for the people that you have wrong with. Gaano ba talaga anong talagang mindset na that gives you courage na talagang harapin ko 'tong mga taong 'to kahit 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 shameful siya or kahit mahirap? Anong mindset na pumapasok sa isip mo while you are dealing with the shame and with the consequence of your actions? Una What na siyempre nahihiya ako mm. nung time na yon na isipin mo bro, tinutulungan namin yung isang church na Mm. G12 Church, Pentecostal Church, Full Gospel Church yata sila before na-establish na maging PB. Mm. I am part of that. Kahit nasa stage kami, nasa pulpit kami nung church na yon, nagtuturo Mm. kami about Mm. doctrine of grace, Mm. and then face to face yung mga leaders and preachers no nakipagdebate sa akin doon sa mismong harap nung pulpit nila, Mm. tapos dinurog-durog mo yon Mm. para itama, Mm. and then later on malalaman nila na nagkaganon ako pati yung Mm. pastor na Mm. nandoon. Mm. 'Di ba? Parang nung bumalik ako, syempre ramdam ko sa kanila yung parang may patay muling na buhay, Mm. alam mo 'yon? Mm. And sa tagal ng panahon na nakabalik ako parang yung Ilang years ka na nawala, if you don't mind? matagal bro, tagal, Ah, sobra 5 years, matagal. matagal? Sobra bro, Sobra? 5 years. Tapos 'yon, kasi para sa akin wala akong maihaharap sa kanilang ano, eh, Mm. wala akong Mm. maihaharap sa kanilang mukha, eh, Mm. na, "Lord, wala akong mahaharap na mukha dito, sira Mm. ako dahil sa nagawa kong Hmm. kasalanan." Eh, ako pa nung ginawa ko 'yun, kasalanan nakikita nila sa Facebook Mm. kung ano man yung mga mali na nagagawa ko. Mm. So, 'yun, um, nung nagkita-kita kami siyempre nahihiya ako, umiiwas Mm. ako sa kanila. Hmm. Pero kahit kumakain sila doon sa Mm. mga kumakain sila diyan sa, kasi alam niyo kapagka Thanksgiving yung mga pastor nasa isang table 'yan, eh, do'n sila kumakain, eh. Even tinatawag ako ng pastor ko para Mm. makipag-join, hindi ako sumasama. Hmm. Kasi parang I'm not worth it. Hmm. So, hindi ako worth it talaga. So, kasi alam ko na naging makasalanan ako, ganyan. Mm. And then yung courage na dumating sa akin sabi ko, "Sige lang, tuloy lang." Hmm. Kung sakali na they are thinking anything about me, Mm. Mm. sila na nagdadala nun. Stay tuned for the full episode in the coming days. Don't forget to follow and share this podcast. God bless until next time.